summer na naman mga idol at pasok tayo sa ating sasakyan. Magandang araw sa inyo mga katips. Tag-init na naman at ang pag-uusapan natin ay isa sa pinaka-importanting features ng ating sasakyan. Siyempre walang iba mga katips ang ating car aircon. Alam niyo po ba mga katips na ginawa ang ating aircon na tumagal hanggang 10 to 15 years at depende na lamang ito sa atin kung paano natin aalagaan o i-maintain ang ating car aircon. Bibigyan ko kayo ng tips kung paano nga ba pahabain ang lifespan nito o panatilihin ang lamig nito. Panoorin nyo lamang mga katips ang video na aking ginawa. Okay, number 1 mga katips, tuwing start natin ang ating sasakyan, kailangan yung siguruhin na nakapatay ang inyong aircon. Tulad nito, kailangan i-zero nyo muna ito bago nyo start kasi po magkakaroon ng electric shock ang ating compressor at kapag uugaliin natin ito ay ikli ang buhay ng ating compressor. Siguraduhin nyo muna mga katips na yung normal operating temperature na magiging ganito na kasi binyahe ko na to kaya hindi naman siya magigitna pero dapat nakaganyan na siya kasi ibig sabihin niya naka-warm up na yung engine at nasa normal operating temperature na siya. Okay, number 2 mga katips, ang ating aircon condenser. Ito siya. Ating aircon condenser mga katips ay maaari nyo namang linisin yan sa pamamagitan ng hose. Kung meron kayong hose sa bahay nyo, pwede nyo lang siyang itutok para yung mga alikabok or maaaring may mga dahon na dumikit matanggal siya at mas maganda kasi yan yung nag-absorb ng heat ng ating aircon system. Number 3 mga katips, bago natin iparada ang sasakyan at patayin ang makina, mas mainam na patayin ang ating aircon at i-full blow ang fan. Ito para matuyo ang tubig sa evaporator. Nandito yan mga katips, ang evaporator sa loob. Hindi natin siya makikita kasi siguro nandito siya sa bandang ito. Tatanggalin ko siya dito. Ito yung compartment natin. Nandito yung evaporator mga katips. Sandit lang. Okay. Nandyan siya mga katips. Hindi natin siya visible kasi parang may housing siya, pero ang mas magandang gawin dito mga katips ay pag pinarada natin ang sasakyan, nagmo-moist kasi yan, parang may mga tubig kasi dyan yung lamig nang gagaling at sa tulong ng ating blower na itong part na to, yan yung tumatapo ng hangin papunta sa evaporator. Bali yung evaporator yan yung naglalamig, yung nagmo-moist, tsaka lulusot yan dito sa ating vent. Ito mga katips yan, kaya mas mainam na gawin nyo is bago nyo iparada, syempre nagbabasa yan, i-off nyo itong AC ito yan, i-off nyo yan at pag naka-off na yan, i-full blow nyo itong blower fan natin to number 4 nang sa gayon mga katips ay syempre yung tubig niya matutuyo. Wala namang kaso yan mga katips kasi meron naman yung hose papunta sa ibaba, bali yung tubig niya dyan may hose yan, kaya nga sa ilalim ng sasakyan natin minsan nagbabasa siya kasi yan yung moist ng evaporator. Pwede nyo siyang i-full blow dito, yung sinabi ko sa inyo, para matuyo na siya at kasi pag nagdudumi yan at basa yan, madali lang siyang madikitan ng mga dumi at magji-jelly siya, kaya importante yun na i-full blow nyo para siya, hindi na siya magbabasa at pag park nyo tuyo na siya. Okay, pang-apat na tip ko sa inyo mga katips, ang ating aircon filter or cabin filter. Matatagpuan nyo rin siya dito malapit sa evaporator mga katips. Ituturo ko sa inyo ito. May ilaw siya. Importante ito kasi ito yung nag-ano ng ating
bali nagfi-filter ng ating hangin. Sa akin medyo madumi na nga to katips, pero ito siya. Yan, pwede kayong bumili ng bago mga katips, pero sa akin hindi naman siya masyadong madumi talaga. Pwede kayong bumili ng bago, o kaya kung meron kayong compressor sa bahay, pwede nyo siyang i-blow ng compressor. Ito, madali lang naman siya, nasa ilalim siya ng compartment, located din yung evaporator. Pwede nyo siyang i-blow ng compressor para maalis yung mga alikabok nya, nang sa gayon ay yung hangin na lalabas sa ating aircon vent dito ay malinis, at saka yung hangin hindi siya persado ba. Yun, kailangan nyo lang siyang linisin, at pagbalik nyo naman ganun din yung pagtanggal nyo. Ito, ayan, ito sa madali lang naman siya mga katips. Mahirap lang kasi sa akin isang kamay lang yung gamit ko. Ito, okay. Yan lang mga katips sa ating aircon filter. Number 5 mga katips, kung sakali kayo nakapark sa tirik na araw at mainit ang loob ng ating mga sasakyan, mas mainam na buksan nyo ang inyong bintana muna mga katips. Lahat buksan nyo yung 4, tapos ang aircon i-full nyo siya para dito sa number 4, para yung compressor niya madaling lumamig. Pero siguraduhin nyo munang nasa muna kayo mga katips, yung itong normal operating temperature na ito, para yung compressor natin hindi siya persado ba, yung makina niya nasa normal operating temperature na. Yun, parang i-full blow nyo yung aircon para madali siyang lumamig, at yung compressor natin mas madali siyang makapapahinga kapag tirik ang araw. Okay, number 6 tayo mga katips. Kung sakali naman tag-ulan mga katips at dumaan tayo sa medyong mabaha ang lugar, yung bang mataas yung tubig at saka may baha, ugaliin natin i-off ang ating aircon. Ito mga katips, i-off nyo muna, or ito, kasi yung compressor natin mga katips usually located siya sa mababang part ng ating engine bay, at syempre aabutin siya ng tubig at may mga electrical components yan. So mas mainam na i-off natin para pag nabasa siya hindi siya mag-ground or mapiktuhan yung compressor natin, kasi alam niyo naman yung pinakamahal na part sa ating aircon system ay yung compressor. Siguro nagkakahalaga siya ng mga 13 to 20,000, kaya mas mabuting alagaan natin kasi yun yung pinakamahal na part sa ating aircon system. Yun lang mga katips. Okay, ang last at pinaka-importante mga katips, panatilihin nating malinis ang loob ng ating sasakyan. Kung maaari, tuwing ipapark natin ito ay linisan ang ating car matting dito, dyan, dito sa driver's side, dito sa passenger, kailangan malinis yan lagi. Pwede naman kahit quick vacuum lang mga katips, nang sa ganun hindi ito higupin ang ating cabin filter at hindi mapunta sa evaporator, at hindi rin magkakaroon ng alikabok ang loob ng mga buttons dito sa pindutan, kasi pag naipon ang dumi dyan magkakaroon siya ng corrosion dahil sa ipong dumi. At higit sa lahat ay malinis din ang hinihigop nating hangin sa loob, lalo na kung ikaw may anak o may pamilya na nakasakay sa sasakyan. Lagi natin isipin mga katips na ang sasakyan ay parang pangalawang bahay na natin, at mas maganda na bigyan natin ng oras ang pag-maintain ito, at ito ang layunin ng Gauge Time videos. Kung sakaling nakatulong sa inyo ang video na to, please like, share and subscribe and click the bell button para kung may bago akong videos manonotify kayo. Lagi kayong mag-ingat sa biyahe mga katips. God bless po.